Samuel chapter 1 Samuel chapter 13. Chapter 13, verse 13. And Samuel said to Saul, "Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. For now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever." Now dahil sa ginawa ni Saul, nagalit ang Diyos dito sa pag-disobey niya. Na ang sabi ng Diyos, lahat ubusin, lahat patayin. Pero hindi niya sinunod. No, dahil tinabi niya ang mga magagandang mga tupa, mga baka, no, pati si Agag ay kanya pang itinabi. No, hindi niya pinatay. Yan ang verse 13. Verse 14, "But now thy kingdom shall not continue." Ang iyong kaharian ay hindi magpapatuloy. The Lord had sought him a man after his own heart, and the Lord had commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. We say, pray po muna tayo mga kapatid. Lord, thank you so much for all your goodness, for your blessing, for all the strength, sa pagsama mo sa amin, Lord, sa bawat gawain. Lord, we cannot do this alone. Hindi namin kaya ito kung hindi mo kami sasamahan. Thank you so much, Lord, sa lakad na ginabayan mo kami, magandang pangangatawan, kondisyon ng sasakyan, ng driver. Lord, thank you for saving more souls sa bawat lugar na napupuntahan namin, Lord Jesus. And we're praying, Lord, na itong bawat lugar na makaka-receive ng Holy Ghost ay magpatuloy sila, Lord Jesus, hanapin kanila, matuto silang mahalin ka, Panginoon. Lord, again, thank you so much. Bless your word. Thank you, Lord, for every strength. And again, remember Sister Edith Ong and her family today. Again, Lord Jesus, si Brother Dennis. Alalahanin mo rin, Lord, sila Sister Nerlin, patuloy ang lakas at gabay na binibigay mo sa kanila. We praise your name, Lord. Help us this morning. Let your word be upon us with all humility in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, What Matters Most to God. What matters most to God? Ayan, si David may dalang harp. Nakarinig na kayo ng harp? No, yung kung hindi man sa actual, sa internet, no, yung YouTube, Facebook, narinig natin yung tunog ng harp. No? Ang ganda pakinggan. Para kang gumaganong-ganon lang siya, pero no, iba ang pakinggan. No, sa verse 14, ulitin ko ito sa Tagalog, ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian. Ang Panginooy humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. No, naghanap ang Panginoon ng isang tao, ng isang lalaki, no, na ayon sa kanyang puso, at inihalal ng Panginoon siya na maging kapitan, maging prinsipe sa kanyang bayan, over his people. Because thou hast not kept, dahil hindi mo ginanap, sinunod ang iniutos ng Panginoon sa iyo. Ito ay sabi ni Samuel sa kay Saul. No, kita natin mga kapatid kung gaano ka-importante ang pagsunod sa salita ng Diyos, sa kanyang commandment, no, na kahit hari ay hindi uubra sa harapan ng Diyos pag hindi sumunod sa kanyang mga salita. No, and in fact, mga kapatid, lalo na sa church natin, sa simbahan, dito natin makikita na walang exemption. No? Pinag-usapan nga namin ni Brother Philip, Brother Ed Vincent, habang bumabiyahe,
No, one thing that we have learned from the past administration, parang gobyerno, ano? Isa sa natutunan natin na walang exemption. No, kahit pastor ka pa, assistant pastor ka pa, o sa kung sino man, ditong tao o posisyon mayroon sa church, walang exempted pagdating sa Diyos. No. Exempted ka pag hindi ka gumawa ng kalukuhan. No. But being a pastor, assistant pastor, o anumang posisyon mayroon tayo sa church. No. Pag tayo puro kalukuhan, maraming skeleton in the closet, just like before, no. Ang Diyos walang palalampasin. Nag-aantay lang ng pagkakataon yan that God someday, He will reveal the situation kung ano ang pinaggagawa, at pag nangyari yan, you have no more chance because ang Diyos napuno na. No? Hindi pwedeng sabihin, no, kagaya ni Saul, no, akala niya makakalusot siya dahil ang kanyang intensyon na i-offer sa Diyos yung mga bagay na magaganda, hindi ko pinatay kasi i-offer ko sa Diyos, mas maganda ito. Yon ang kanyang kaisipan. Pero ang instruction ng Diyos, you kill everything, walang iwan, walang ititira. Para sa Diyos, anong mas importante? No? Kahit ano ang i-offer mo sa akin, obedience is better than sacrifice. No? Yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. No? Kaya hindi pwedeng lagyan natin ng exemption. No? Na halimbawa, sa mga membro, bawal kayong mag-unequally yoke. No, sabi kanina ni Sister Virgie, yung binasa dito, no, sa topic natin, spirit of understanding. No. Buti na lang may Holy Ghost tayo, and that spirit of understanding, yan ay deeply rooted sa pagmamahal ng Diyos sa atin. No, na natuto tayong umintindi, umunawa sa ating mga neighbors, kahit sinong katabi natin, matuto tayong umintindi sa kanila. We understand them because of love. No, dahil kung walang pagmamahal, mga kapatid, no, deeply yan, deeply rooted with love. No, na nakukuha nating umintindi sa kapwa natin kapatiran because of love. No, kahit nasaktan na tayo, pagkausap natin sila, kahit naiinis ka na, galit ka na, pero pag bitaw mo ng salita, sinisigurado pa rin natin na may control at hindi masakit pagdating sa makakarinig nito, and that is love. And that is understanding. No, so balik ako doon. May patakaran tayo, bawal ang unequally yoke, ha? No. Tapos secretly, ako pala, puro ang daming kalukuhan na unequally yoke. No, hindi lang pala si Sister Cheryl ang babae sa buhay ko. No? Of course, hindi lang siya. Andyan si Mama, andyan pa yung dalawang bata. Jokingly aside. But what we are saying, mga kapatid, hindi po pwede na pagdating sa Word of God, may exemption. No? May limitation, just like Saul. Ako ang hari, hindi ako pwedeng matanggal dito. No? Hindi mo naalala? No? Na ang Diyos nagsabi kay Samuel na ikaw ang ilagay. No? Kasi ang mga tao nagdidemand na magkaroon ng hari. No? Kaya ikaw ang pinili, hindi para i-guide sila, kung hindi para parusahan sila lahat for 40 years. No? Ganun ang mangyari. Ang gusto nating sabihin, mga kapatid, no, pagdating sa Word of God, walang pastor-pastor, walang assistant pastor, or anyone in the church, mga kapatid. Kaya ano ang dapat nating gawin palagi? Gawin lang natin ang tama. No? Walang tinatago, wala kang skeleton in the closet, wala kang why. There is no exemption pagdating sa kasalanan sa harapan ng Diyos. No? And time will come, it will be revealed. No, ganun lang kasimple yun. No, yun yung usapan namin nila Brother Philip kahapon na yung bang lagyan mo ng exemption, hindi po pwede yun. No, walang sinisino ang Diyos pagdating sa kasalanan, sa pag-disobey ng kanyang mga salita, mga kapatid. And now, yung binasa natin kanina, the Lord hath sought him a man after his own heart. Nung pinili si King Saul, hindi pa pinanganak si David.
Kung makikita natin ang timeline, no, hindi pa siya pinanganak. No, at the 10th year na si Saul ang nakaupo, no, tama ba ako? Baka mamaya magkamali ako. Basta i-double check natin yan. No, dahil si David umupo king ng whole Israel at the age of 30 years old, no, pinalitan si King Saul. Si Saul nakaserve ng for 40 years, mga kapatid, sa whole Israel. David 40 years, King Solomon 40 years. No, sa Acts chapter 13, pasuyo, Brother Roman. Acts chapter 13. Verse 22. Ito ay kinote ni Paul dyan, mga kapatid. Sa verse 20, umpisahan natin ng chapter 13. And after that, he gave unto them judges about the space of 450 years until Samuel the prophet. And afterward, they desired a king, and that is Saul. And God gave them unto them Saul, the son of Cis, and a man of the tribe of Benjamin, by the space of 40 years. Verse 22, and when he had removed him, nung siya ay tinanggal na, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony, and said, I have found David. No, quoted doon sa 1 Samuel na binasa natin kanina, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, no? Yung tao, no, na ayon, no, sa sariling puso ng Diyos, mga kapatid, ang own heart which shall fulfill all my will. No? Ang sabi niya rito, nakakita na ako ng isang tao na siyang, no, wala siyang iniisip kung paano ako pasayahin. No, yan ang kanyang iniisip lagi, at yung tao na ito, siya ang magpupulfill ng lahat ng aking utos. Ibig sabihin, he will do everything, no, kung ano man, no, whatever I want him to do. No? Yan, kaya na nakita si David, mga kapatid. And again, what matters most to God? No, ano ba ang pinaka-importante sa Diyos natin, mga kapatid? Because ano ang gustong sabihin ng Diyos? According to my choice, no, to rule the kingdom, according to my will, David did guide the government according to the law. No, he did not allow idolatry or set up a dictatorship. No, he sought the leading of God in all things of public interest. Kaya nagustuhan din siya ng Diyos, mga kapatid. And again, sino ba si David? Pangilang anak si David? No, ilan ang kanyang kapatid? No, what matters most to God? Who is David? Who was David? No, si David ay pangwalong anak, no, bunso sa mga kalalakihan na anak, no, ni Jesse. No, ano ang meron kay David na nagustuhan siya ng Diyos, pinili siya ng Diyos, anong karakter ang mayroon siya, ano ang kanyang mga ginagawa, bakit gustong-gusto siya ng Diyos, mga kapatid. At sino ang nag-influence kay David para lumaki siya na magustuhan siya ng Diyos? No? Pero anong gawain ni David? No? Alam natin that David was chosen by God at the age of 17. He was anointed by God through Samuel. At the age of 17, yung kanyang mga kuya ay mga sundalo na sa panahon ni King Saul during the time. Ang trabaho ni David ay magpakain ng mga tupa, and from time to time, kung saan yung kanyang mga kuya, dadala niya ng pagkain at mag-check kung ano na nangyayari sa kanyang mga kuya bilang sundalo. No, ibig sabihin si David, batang-bata pa, ang attitude niya, servant na. No, ganun na siya, bata pa. Sa mga kabataan natin sa ngayon, hawak-hawak niyo yung cellphone. Pag kayo inutusan ng nanay, tatay niyo, mamaya na, ma! No.
bakit? May work from home ka rin ba? Ano? Na hindi mo mabitawan yung cellphone mo? No, mamamaya na. No, no. Yung nanay mo, nakatatlo, apat, limang sigaw na, anak, 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 hindi pa rin. No, pag pinaabot mo ng 5-6 na tawag, ibig sabihin, pasinsuso yung nanay mo. No. Pero isa, hindi pa rin. Yung pangalawa, may planggana ng lumilipad yan. No, tingnan natin kung hindi kayo kumaripas. No, tapos sasabihin nyo, ang nanay nyo laging galit. Ang nanay nyo ay laging, and you will see the effect paglaki na ninyo na kabataan, pag ginanon kayo ng nanay nyo dahil mapakinabangan nyo yan. Pero yung nanay na hindi nagsasalita, matanda na siya, umiiyak pa rin. No, dahil sa sitwasyon ng kanyang mga anak. No, and again, naisip ko na naman tuloy yung Wednesday na yun. Yung Wednesday na pagdating sa mga anak talaga na walang respeto sa magulang. No? No? Kahit anuman ang estado natin sa buhay, pinagtapos tayo ng ating magulang, pinagsikapan nila na tayo ay makaraos, lahat ginawa nila para sa atin. Mga magulang natin, ang daming mga pagkukulang. Kumpara sa atin, ang dami nilang pagkukulang. But then again, especially in our church. At sana walang anak na gumagawa dito niyan sa kanilang mga magulang na hindi irespeto o i-disrespect ang kanilang mga magulang. Dahil pag nangyari yan, iwan ko lang. Especially, you have the Holy Ghost. Ang magulang mo kung andito rin. Tapos pagdating sa bahay o ang trato mo, talagang ramdam ng magulang mo na dinidisrespect mo, ay iwan ko lang. Because you know the consequences. Kung ano man ang pinagmamalaki mo, antay-antay ka lang at sana wag dumating na makarealize ka bago man dumating ang judgment na yan. Dahil pag hindi ka pa nakarealize, yung pinagmamalaki mo, ang dami mong pera, ganda ng trabaho mo, kami nagpapakain sa inyo, dahil kami na ang bumubuhay ngayon sa inyo, antay-antay ka lang. Isang topic lang ng Diyos, iwan ko kung anong pwede mong ipagmalaki, lalapit ka pa rin sa magulang mo kung buhay pa sila. And again, kung mga tao sa labas gumagawa niyan, but here in our church, we pray na walang gumagawa niyan dito sa magulang nila. Dahil pag mayroon, iwan ko na lang. Nakakagigil pag ganun. Although mga magulang natin hindi perpekto. Pinalaki tayo na kung ano lang ang kanilang alam, pero hindi po pwede na hindi natin sila respetuhin. Because it is biblical. Ilang beses na natin yung pinag-aralan. It is really biblical. Na pag ang bata, ang anak, may respeto sa kanyang magulang, God will bless him and God will add him more life. Buhay na mas mahaba. Kaya makita mo, pag ang mga anak ng kabataan walang respeto sa magulang, antay-antay ka. Paglaki nila, may pamilya, may asawa, may anak, pero yung pamilya na yan, wala siyang kaligayahan dyan. Wala siyang kasiyahan, parang sinumpa, parang curse. Ang hirap ng buhay. Yan ay dala because of the Word of God. We say, praise the Lord. So again, mga kapatid, ano ba si David? Sino ang nag-influence sa kanya para maging ganon ang kanyang buhay? But David was simply a shepherd boy. Ganon naman pagbata ka. Pag ikaw lahat utusan ng mga kapatid mo, parang ikaw lagi, ganyan. Pero ang tendency nung apo, pupunta doon sa lola't lolo dahil yun ang kanilang rescuer. Na lahat ng mga ate at kuya, sige, andito si lola't lolo, subukan yung anuhin ako. Makakatikim kayo, Kasi si lola't lolo, andyan to the rescue. But mga kapatid, while David was feeding the flock ng kanyang magulang, pagkatapos niya na
maikot lahat. Okay, walang ahas dito. Okay, walang butas. Okay, walang danger dito. Okay, pwede na yung mga tupa dito. No, at pag kumakain ang tupa, anong ginagawa ni David? Umaalis siya? Hindi. Tinatambayan pa niya doon. No, habang tumatambay siya, okay, Lord, nagawa ko ng trabaho ko. Now it's my time. Lord, I will sing praises and worship before you. Dala niya yung harp niya o gitara o ano man ang kantahin niya. Habang tumatambay siya doon, nagpapalipas ng oras, tinugtutugtugan niya ang Panginoon. And remember, sa buong Israel, may gumagawa kaya sa panahon na yan? No. Sigurado, wala. No? At pag ang Diyos tumingin dito sa lupa, isang tao lang ang gumagawa, si David lang. No? And every day, ganon palagi ang record ni David sa harapan ng Panginoon. No? At even in our time, mga kapatid, no, sa time na mayroon tayo sa ngayon, no, pag tumingin ang Diyos dito sa lupa, iilan lang tayo ang nagwo-worship sa Kanya. Iilan lang tayo ang nagbibigay ng papuri sa Kanya. No, and every time tumingin siya dito, mabuti na lang may mga tao pa nagwo-worship at nagpipraise sa aking pangalan. No? And that is credited to us sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. No, so what matters to God? No, ano ba ang importante sa Diyos? Ang mga offering natin, ang tithes natin, offering, ano man ang nagagawa natin sa Kanya. No. Our obedience matters to God. No. Our character matters to God. No. Most to God, mga kapatid. Ang ating pagkatao, ang ating karakter. No. So during that time, mga kapatid, no, si David, ganon ang kanyang gawain, hindi siya nagsasayang ng oras. No, habang nagbabantay sa mga kahapon, may nadaanan kami, Barangay Bakero. Ano? Pag may idea kayo sa Japanese, no, nung nagtitraining ako sa Laguna, Japanese company, yung isang boss namin na Japanese, yun ang lagi kong naririnig sa kanya. No, yung word na yun lagi, ang lutong. No, pag nagalit siya, ang lutong. Yan ay talagang mabigat yan na mura para sa kanila. Pero pag sinabing bakero, sa amin na Ilonggo, Bisaya, yan ay pastol, shepherd. Ano pa bang term natin? Basta pastol. Yun, nag-aalaga ka ng kambing, tupa, baka, yan, ikaw ay bakero. Magbabakero muna ako. Dadalhin mo yung kambing kung saan-saan, yan ang trabaho, mga kapatid. So, again, itong si David, mga kapatid, hindi siya at ginagawa niya ito, of course, para pasayahin ng Diyos. No, sigurado, bata pa tayo, ang Diyos may nagustuhan na sa atin eh. No? Kasi kung hindi, bakit pa tayo binigyan ng Diyos ng Holy Ghost? Bakit pa tayo nabaptize, mga kapatid? No, kahit tayo ay, kahit ibang klaseng paniniwala mayroon tayo dati, pero yan ay kinorek ng Diyos. Dahil alam niya, gusto nating lumapit sa Kanya, pero mali lang ang paraan. Pero alam ng Diyos na ang puso natin ay tama na lumapit sa Kanya, kaya inabot niya tayo, mga kapatid. No, ang isa sa nagustuhan ng Diyos kay David, remember David and Goliath. Ano nangyari kay David and Goliath? Kaharap mo yung 9'6" foot or 9 feet and 6 inches na Goliath sa labanan. Whole armor ang dala-dala. Veterano sa gera, veterano sa labanan. For 40 days and 40 nights, naghahamunan sila. Sino ang sa akin, ang harap sa akin, makipag-away? Tayong dalawa na lang. Pag natalo mo ako, servant kami. Kami ang inyong magiging alipin. Pag natalo kayo, kayo naman ang aming magiging alipin. Mabawasan ang mga patay dito. Tayo na lang. For 40 days and 40 nights, walang nangyayari. Pareho na silang pagod. Sayang ang mga pagkain. Pag tinignan mo sa side nila ni King Saul, nagtatago nga si King Saul eh. Hundreds of thousands soldiers nandoon. At sa dami ng mga sundalo doon, for 40 days and 40 nights, walang humarap kay Goliath. Why?
Because they were all thinking about their future. No? Nung dumating yung bata na dumating, anong mayroon? Chismoso eh. Andito ka na naman para mag-chismis ka na, uwi na. Hindi, kuya, saglit lang. Ano pang nangyari? 40 days and 40 nights na kayo dito. Anong nangyayari dito? Uwi na, makikichismis ka na naman. Pinadala ka lang ni tatay ng pagkain dito, tapos ngayon makikichismis ka. Hindi eh, kasi 40 days and 40 nights na rin ako, dinadalhan kayo ng pagkain, napagod na rin ako. No? Ano bang mayroon dyan? May nagkwento, yung makakapatay daw sa Gulayat na yon, mapapangasawa niya si King Saul, tapos, si King Saul. Si Michal na anak ni King Saul, tapos ang dami pang ibigay, tapos ikaw ay maging membro pa ng royal family. Ano? So, basta patayin niya lang yung higanti na yan. No? Ganon. Nung nakita ni David, dahil yung bata na ito, wala akong makitang dahilan, mga kapatid, na hindi nila maharap ang Goliath because all of the reasoning, walang iba. Ayaw kong harapin yan because I am thinking of my future. Walang iba. Bakit ayaw ni Saul? Dahil takot siya na mamatay at patayin ni Goliath. Yung mga sundalo, takot na harapin si Goliath. Paano na lang ang pamilya ko? Paano na lang pugutan ako ng ulo? Paano na lang mangyari sa akin? All thinking about their future. Paano na lang? Walang nangyayari. Because all of them were thinking of their future. The name of the Lord is at stake. Ang pangalan ng Panginoon ang nakataya sa moment na ito na nilalapastangan ni Goliath, walang gumagalaw sa kanila. That is why God has to do something for 40 days and 40 nights. God has given them the privilege and the opportunity na yung makakapatay kay Goliath will be remembered forever. No? Yung opportunity, minsan ang oportunidad, hindi sinasabi na yan ay oportunidad. No? Pag ikaw ang nakagawa nito, hindi yan sinasabi minsan. Depende kung ikaw ang makakita niyan. Na mayroon palang need, mayroon palang pangangailangan, kung ikaw ang makakita sa moment na yan, ikaw ang maalala pag nangyari yan. But hindi nila nakita, hindi nila na-decipher yung bagay na yon, hindi nila na-discern because they were all thinking about their future. At dahil sa kakaisip nila ng kanilang future, ano ang napala nila? Takot. Tayo? Bakit tayo takot? Because we're all thinking about our future. May sakit ako Paano na kaya yung mga anak ko? Paano na kaya yung si misis ko? Ano na kaya maging future namin? Pag may nangyari sa akin, pag ginawa ko ito, baka, anong future namin? Lahat future. Kaya tayo balisa, kaya tayo depressed, kaya tayo anxiety, mayroon tayo niyan because we're thinking about our future. Kakaisip natin, anong mangyayari bukas? Anong mangyayari? Ganito, ganyan. Lahat na lang. Kaya ano ang nakukuha natin sa kakaisip ng future natin? Takot, pagkabalisa. Ganon palagi ang nangyayari sa atin. Acid. Buti na lang, walang inacid sa lechon. Ang daming pagkain. Sabi ko, first time na nangyari ito sa apostolic. Na magsiservice tapos ganun ang nangyari. But thank you, Lord, for your provisions. Sa pagbigay mo ng aming mga pangangailangan. Sabi siguro ni Sister Presley, ni Brother Ed, makabawi man lang, ang layo ng biyahe nila eh. Baka sa susunod, pag walang pagkain, di na tayo puntahan dito. But again, mga kapatid, pag tiningnan natin itong sitwasyon, bakit nagustuhan ng Panginoon si David? And for 40 days and 40 nights, walang umaksyon sa sitwasyon na mayroon sila, nilalapastangan, iniinsulto ang pangalan ng Diyos nila. Yes, our God is alive. He is the captain of the host of Israel. Ang Diyos namin ay buhay. Pero pag sabi ni Goliath,
No, sige, buhay pala ang Diyos nyo. Tingnan natin kung makatulong sa inyo. Sino ang gustong lumapit at makipaglaban sa akin? Patay pala ang Diyos namin eh. No. Lahat kanya-kanyang tago na lang. No. And many times, because we are thinking about our future, minsan hinayaan lang natin na malagay sa alanganin ang pangalan ng Diyos natin. Mga trabaho natin, mga pamilya natin, decision making natin. No? Dahil takot tayo kung anong mangyari, sa pwedeng mangyari kinabukasan, ay sige na lang. No? Sige na lang, okay na lang. No? Kahit nakasalalay na yung pangalan ng Diyos natin, okay lang, sige na lang. No? So for 40 days and 40 nights, walang nangyari, binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na sila ang humarap, at walang makita ang Diyos, hundreds of thousands of soldiers na andoon, pero ano ang nangyari? Ang lumaban kay Goliath, hindi sundalo. No? No? Yung wala doon sa kawan ng mga sundalo, yun pa ang pumunta para mag-represent ng kanyang sarili. Anong mayroon? No? Akala mo, chismoso lang eh. No? Anong mayroon? Kasi 40 days and 40 nights na kayo dito, wala kayong ginagawa, so anong mayroon? O yung makapapatay kay Goliath, ganun ba? No? Sige. No, may price pala. No? Pero hindi lang dahil doon. Dahil nung narinig niya si Goliath, sino kang aso ka na, na uncircumcised Philistine, no? Na murahin, lapastanganin ang aming Diyos. Hindi ako makakaligtas diyan. Hindi kita palalampasin sa bagay na ginawa mo. Pero sinigurado ng Diyos, mga kapatid, na David was anointed by Samuel bago siya pumunta sa bakbakan. At sinisigurado ng Diyos, mga kapatid, sa panahon natin sa ngayon, na bago man tayo humarap sa kung anumang isyo, sitwasyon, trabaho ng buhay natin, sinigurado ng Diyos na mayroon na tayong Holy Ghost. No? At sinigurado ng Diyos na kung mayroon man tayong problema, sinigurado niya na dahil sa Holy Ghost na yan, kinaya na natin ang problema. No? Na-share nga kahapon ni Brother Philip. Sabi niya, alam mo Brother Sam, ang Diyos talaga natin magaling. No? Dahil kung time na yon na andon ako sa sitwasyon na yon, no? Sabi niya, ako pa naman na napakayabang. No? Ginamit ko lang yung salita ni Brother Philip sa kanya galing yun. Sabi niya, ako pa naman na mayabang. Sabi niya, pero alam mo, Brother Sam, may mga bagay lang na pwedeng iharap sa atin ng Diyos dahil kaya natin. No? At minsan, maririnig mo pagtapos na ang sitwasyon. No? Dahil sabi niya, kung time na yon na narinig ko, no, na sinabi na, ba't mo tutulungan yan na magpagawa ng simbahan? No, yung mga hindi nga galing ng bilibid, mga ex-convict, hindi nga nila napagawa yung simbahan, tinulungan natin, siya pa kaya na galing bilibid? No, na ex-convict? Imaginin mo yon pag narinig mo yon. Sabi ko kay Brother Philip, kahit ako man, Brother Philip, ipapadala niyo ako sa lugar na yan, tapos ang thinking niyo pala, wag nating tulungan kasi masasayang lang ang tulong natin kasi ex-convict yan. Yung mga hindi nga galing kulungan, tinulungan natin, walang nangyari. Ano yan? Anong tawag dyan? Yung inano mo na lahat? Generalize mo na o ini-stereotype mo na? No? Ipadala ninyo kami doon, tapos yun pala ang thinking. No? Sabi ni Brother Philip, buti Brother Sam, hindi ko yun narinig. No? Sabi ko, Brother Philip, hindi rin talaga pinarinig sa iyo ng Diyos yan, dahil kung pinarinig niya yan, hindi kanya magagamit. No, walang mangyayari doon sa Mindoro, sa gawain natin. No, mabuti, sinabi sa kanya yan, nung wala na sila rito lahat. No, nung nag-alisan na sila. No, tayo ang natira. No, Lord, thank you so much. No, na maraming mga issues nangyari sa buhay natin, pero hindi tayo hinayaan ng Diyos na sumama. Masama ang loob, pero hindi hinayaan ng Diyos na yung karakter natin, ang behavior natin ay masira dahil lamang sa kagagawan ng iba. Dahil ang Diyos may purpose na magamit pa niya tayo, mga kapatid, sa gawain. And again, balik tayo kay David. So David,
Siya ang pinadala ng Diyos. Alam niyo, ang Diyos talagang napakagaling eh. He can do everything. He can do all things. Kaya niyang gumawa ng paraan. Kaya niyang mag-provide kung anong pangangailangan. Magpadala ng tao kung sino ang pwedeng magamit. Just like sa sitwasyon ng mga Philistines at saka ng mga Israelites na walang haharap kay Goliath. So ang ginawa ng Diyos, pinadala si David, hindi yung may royal robe. Andon si David, hindi, ito na pala, yun, buti, andito na yung hero namin, pinadala na siya, andito na si Achilles. Achilles ba yun? No? Sa Helen of Troy. No? Si Brad Pitt. No? Na kahit siya lang mag-isa, kaya niyang ubusin ang buong, yung Iliad, yung mga Greek mythology, si Homer, na para bang kaya niya. Pero ito, mga kapatid, in disguise, andun siya pinapunta, pagdating niya doon, sinabihan ba siya ng Diyos, nakita mo yung need? Hindi. Tinanong ba siya ng Diyos kung anong need? Hindi. Pagdating niya doon, siya lahat ang nakakita noon. At sa pagharap ni David, mga kapatid, anong tawag doon? Yung gumanon yung kanyang tainga. Pumanting yung kanyang tainga. Ha? Nagpanting yung kanyang tainga at iniinsulto ang Diyos natin, hindi ako makakapayag niyan. Ano ang dapat gawin? Sabihin, hindi ako makakapayag niyan na gano'n ang kanilang gagawin. And David, ang nangyari, mga kapatid? David was able to face Goliath because he never think about his future. Wala siyang naisip. Pero pag tayo yun, gusto kong labanan dahil naiinsulto ang Diyos ko. Pero hindi yan ang punta ko rito. Nagdala lang ako ng pagkain para sa mga kuya ko eh. Talagang naiinsulto na ako sa ginagawa niya sa Diyos namin ah. Pero baka pagalitan ako ni tatay eh. Hindi naman ako sundalo eh. Para makipaglaban sa malaki. Pero nararamdaman ko naiinsulto na ang Diyos ko. Pero yung mga kapatid ko nga, ayaw nilang labanan ng mga sundalo. Grabe experience nila. Ako pa kaya na nag-aalaga lang ng tupa. Pero sa pagharap ni David, may nakita ba tayo o may nabasa ba tayong rason? At sinabi niya, hindi ko kayang harapin si Goliath because I am thinking about my future. Wala tayong mabasa niyan, mga kapatid. Isa lang ang takbo ng kanyang isip. Ininsulto mo ang Diyos ko, lagot ka mamaya sa akin, ikaw na uncircumcised, ikaw na hindi tuli, ipapakain, mamaya pupugutan kita ng ulo, isang bato ka lang, ngayon isang bala ka lang, sa time niya bato pa lang eh. Isang bato ka lang, lagot ka mamaya sa akin, why? Hinarap ni David si Goliath, mga kapatid, why? Anong nagbibigay sa atin ng takot? Again, yung kakaisip natin lagi sa kinabukasan. Kakaisip natin lagi sa future natin. Pero si David, wala siyang isip-isip ng kung ano. Ininsulto mo ang Diyos ko, papatayin kita ngayon din para matapos na ito, para makita nyo lahat na ang Diyos ng Israel ay nasa amin. Patay ka ngayon sa akin without thinking of any future na kung ano ang pwedeng maisip ni David. Lord, 17 pa lang ako. Ang dami ko pang naiisip. May nililigawan pa ako doon, Lord. Kakasagot lang sa akin. Lord, anong pwede? Lord, kakakuha ko lang ng diploma ko. Mag-ano pa ako eh. Why? Hindi nangyari yan sa kay David. Ibang klaseng ugali. What matters most to God, mga kapatid, ay yung behavior na may pakita natin sa Kanya na pagdating sa Kanya, don't think of anything dahil siya ang bahala. Yan ang suicidal na pag-uugali, mga kapatid. Naisip mo kaya dati, Brother Philip? Si Brother Philip, tagapagmana na sana ng asyenda doon eh. That was before. Pero nagkukwentuhan nga kami. Yung mga similarity na mga pangyayari, na yun bang ang gusto lang namin maglingkod? Kung saan may gawain, masaya ka lang. Na although, akalain mo, bigyan ka ng allowance, 1.5.
Dalawa sila ni Sister Levy. 1,500 a month. Tapos may paupahan doon na 5,000, o maghanap kayo ng mas mura. Naghanap sila ng mas mura. May 3,000 na lang na paupahan. Sabi ni Brother Philip, yes, yung 5,000, may 2,000 ako doon. Nung nalaman na 3,000 na lang, 3,000 lang ang binigay din sa kanya. Nawala na yung 5,000. Nawala na yung 2,000 na dapat pandagdag pa sa kanila. Tapos dalawa kayo, 1,500. Kasama na yung pamasahe, anong magawa ng 1,500? 1,500 natin, pang Starbucks nyo lang, di ba? Just imagine, magwo-work ka doon, tapos 1,500, silang dalawa. Anong magawa ng 1,500 sa buong 15? Isang buwan pa ba yun, Kinsinas? Isang buwan, 1,500? Lord, paanong future namin? Sa 1,500? Pwede naman sana sabihin ni Brother Philip, I resign. Ang dami kong mabuo na 1,500 dahil ako ay dating regional manager. Alam kong dumiskarte, alam kong bumenta ng product. Ba't ni minsan? Yun siguro, yung pang-aapi andyan, yung judgmental andyan. Pero ang kagandahan, marami sa atin nakaranas yan, mga kapatid. Pero ang kagandahan na ni minsan, hindi tayo nakaisip na tumalikod sa Diyos. Hindi tayo nakaisip, ay nasaktan ako. Tapos, goodbye. Ni minsan, hindi natin maisip, why? We are so grateful and thankful to God na kahit ganun man ang nangyari noon, mga kapatid. Kahit gano'n ang nangyari, hindi natin maisip, yung bang, okay, masama ang kapatid ni sister ni brother, pero wag mo idamay ang Diyos dito. Kung siya nagkamali sa'yo, siya lang yun, ba't mo idadamay ang Diyos? Dahil para bang nagkahidwaan tayo, ay hindi na ako magsisimba dyan. Kung pwede lang kung pwede lang andyan yung anghel na may dalang, yung anghel sa Garden of Eden, anong problema mo? Hindi na ako magsisimba kasi nasaktan ako dyan. Sabi ng anghel, subukan mo lumabas. Tingnan natin kung anong mangyari sa'yo. Dinadamay pa natin, pati relasyon natin sa Diyos eh. But again, mga kapatid, ang isa sa nagustuhan ng Diyos kay David, dahil sa paggawa, basta pag-usapan na ang tungkol sa Diyos, nakakalimot si David ng kanyang future. At ano lang ang kanyang naiisip, Lord, samahan mo ako sa gagawin natin para to sa iyo. Lord, malaki si Goliath, pero kasama kita. Kinuha mo na ako sa mga kuko ng leon, mga panga ng leon, ng bear, ng uso, lahat. Lord, samahan mo ko ulit. Wala na siyang naiisip na, Lord, habang naglalam, paano future ko? Lord, uwi na lang. Para, sila nga ayaw nila, hindi pareho na kami. Ganun naman. Why, mga kapatid? Yun ang madalas na problema natin sa buhay, kaya hindi natin magawa ang para sa Diyos because we are thinking of our future. Na para sa atin, para bang, pero kay David, iba. Lord, ikaw ang may hawak ng future ko. Lord, ikaw ang may alam kung anong magiging future ko. Harapin ko lang ito si Goliath, bahala ka na sa akin. Ano ang sabi ni Jesus? Ang sino mang tao na siyang, ano yung sabi niya? He that, yung seek it, yung his life, ano ba yun? Yung for his sake, ay hindi worthy sa Diyos, yung kakasikap natin na para bang tayo ang may control ng future natin, na hindi natin magawa kung ano ang plano ng Diyos, mga kapatid. Baliktad yung ating, ating prinsipyo. Lord, ako ang gagawa ng future ko. Pero Lord, wag yan, takot ako dyan, masisira future ko dyan. Ang dami nang inopen ang Diyos na privilege and opportunity para makita natin at magamit niya tayo, pero hindi niya tayo magamit kahit nakita na natin ang opportunity. Parang ano lang yan? Parang giving lang. Nakita mo yung need, naramdaman mo na may need, pero ang isip mo, marami naman sila dyan, sila na lang ang dudukot. Pero nakita mo at naramdaman mo.
Ang problema, wala kang pakialam. No? Ang problema, manhid na. No? Hindi lang palang puso na mamanhid, kung hindi pati bulsa, no? No? Na mamanhid din pala yung bulsa na ito. No? Why, mga kapatid? Wala nang pakiramdam. But again, what matters most to God, mga kapatid, is our character before Him. Are we willing to obey? Gusto ba nating sumunod sa Diyos o hindi? No, gusto ba nating ipaglaban ang kausa niya kung ano ito tungkol sa pangalan niya, mga kapatid? No, kasi madalas ang daming hindrances na hindi natin magawa. Bakit hindi tayo makasimba ng dire-diretso? No. Hindi ako pinapayagan ni nanay, ni tatay dahil sa trabaho. Lahat ng yan, mga naintindihan natin yan, mga kapatid. No? And God will understand it. But time will come, pag ganun palagi, we must stand. No? Kailangan na nating tumayo, and I believe God is requiring us na tumayo ka na. No? Gawin mo na. No? Para na ito sa akin. Why? No? Kung for 40 days and 40 nights, paulit-ulit lang ganun palagi, ang Diyos hindi magtitiis dyan. No, lalo na kung ang kanyang pangalan ay it's at stake, yung kanyang pangalan ay nakasalalay, naapektuhan na, minamalay na, minumura na, sinisira na. Time will come, ang Diyos tatayo niyan. No, at i-require, at kung sino man ang pwedeng humarap niyan, God will require it dahil ayaw niya na yung kanyang pangalan ay malapastangan. No? And what happened, mga kapatid, no, sa pagharap ni David sa kay Goliath, no, kasi pag may suicidal na isip ka, wag yung sa negative, ano? Wag yung every time may problema ka, may tali pala rito. Mabuti na lang may kumot dito. No? Every time may hinaharap ka sa buhay, ang tinitingnan mo, may kawad ba dyan? No, wag ganon. No? Yung tinutukoy natin na suicidal, mga kapatid, ay yung mga decisions making natin sa harapan ng Diyos na para bang hindi tayo nag-iisip ng future natin na, Lord, basta para sa iyo to. No? Lord, at alam naman namin na ikaw ang may control ng future namin. So Lord, bahala na. So anong nangyari, mga kapatid? Hinayaan ba ng Diyos si David na mamatay? No? At ano ang kapalit? Kita natin kung anong future na mayroon si David. No, lahat ng king na dumaan, siya ang ginagawang example. No, anong klaseng hari yan? Nakasunod siya sa kanyang tatay na si David. Ayan, hindi siya nakasunod dahil siya ay naging wicked. No, he was a great example. At ano pang nangyari? Dahil sa kanyang ginawa, yung kanyang dugo mismo, yung bloodline niya, ay pinili ng Diyos na pagdaanan ng Misaya natin, mga kapatid. And even to us right now, mga kapatid, alam ng Diyos kung ano ang pinaglaban natin sa harapan niya. No? There were times na nakaisip din tayo, Lord, pag ginawa ko ito, anong magiging future natin? Pero mas pinili natin na panindigan, tayuan ang Diyos natin, mga kapatid, and now we see what will be our future. No? And our future is waiting ahead of us, mga kapatid, at lahat tayo ay makasama sa rapture. No, ang dami na natin, mga kapatid, na hinarap sa buhay. No? At ang dami na nating David dito. No, spiritually. No? Lahat tayo, ang dami nating pinaglabanan. No? Nakaisip din tayo ng ating future kung anong pwedeng mangyari. Pero pinaglabanan natin dahil gusto nating tayuan ang prinsipyo ng Diyos natin, mga kapatid. So again, what matters most to God is our behavior, our principle, no, yung mag-o-obey ba tayo sa Kanya o hindi. Dahil yon ang pinipili ng Diyos, mga kapatid. No, just remember, God is willing to wait for 40 years for David to train. No? Para i-train lang siya ng Diyos, ang Diyos nag-antay pa na na umabot ng 40 years ang paglilingkod ni Saul para lamang i-train si David. So walang pakialam ang Diyos sa oras eh. Tayo lang naman ang nagmamadali. No, pero pagdating sa Diyos, hindi niya issue yan, mga kapatid. But once again, Lord, we are so thankful for equipping us with the Holy Ghost na sa bawat issue, sitwasyon ng buhay namin, we're able to face it
because we wanted to glorify and magnify your name, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. What matters most to God? Thank you, Jesus.